Pangalawa, ask God for wisdom in the process. Kanina, pinag-usapan natin na kailangan nating makita ang trials as training, not punishment. Kaya lang, may kasunod agad yon. Kasi kahit alam mong may purpose ang Diyos sa trial, darating pa rin ang moment na sasabihin mo, Lord, hindi ko alam ang gagawin ko. Tama ba? Kaya nga, ask God for wisdom in the process. Basahin natin yung James 1:5-8. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na tinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ang anuman mula sa Panginoon. Ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Pansinin natin, sinabi ni James, hindi niya sinabi kapag may trial, automatic alam mo na yung gagawin. Hindi. Pagkatapos niya sabihin na ang pagsubok ay nagbubunga ng kalakasan at perseverance, alam mo, sinabi niya, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan. Ibig sabihin, normal na sa gitna ng trial, maramdaman mong kulang ka. Ako, may mga pagkakataon na hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Mas maraming pagkakataon, hindi ko alam. Kaya sasabihin ko kay Lord, Lord, di ko alam kung anong gagawin ko. Bigyan mo ako ng wisdom. May pagkakataon na dahil sa pressure, nagkukulang ang clarity. Kulang sa direction, kulang sa patience, kulang sa discernment, kulang sa tamang response. At hindi ito nakakahiya, kaibigan. Hindi sinabi ni James, kung kulang ka sa karunungan, nakakahiya ka. Hindi. Hindi niya sinabi, kung hindi mo alam ang gagawin mo, mahinang nilalang ka. No. Ang sabi niya, humingi ka sa Diyos. Kaya nga, to ask God for wisdom in the process means that when we are under pressure, we do not only ask God to remove the trial. We ask God to teach us how to respond faithfully inside the trial. Kasi minsan ang prayer natin ganito, Lord, alisin mo na ito. Lord, ayusin mo na sila. Lord, baguhin mo na ang sitwasyon. Tanggalin mo na yan sa buhay ko. Pabigat yan eh. At hindi masama humingi ng rescue, kaibigan. Pero may mas malalim na prayer sa James chapter 1. Lord, bigyan mo ako ng wisdom habang nandito pa ako. Turuan mo ako magtiwala sa iyo. Turuan mo ako magsalita ng tama. Turuan mo ako maghintay. Turuan mo ako magsisi. Turuan mo ako sumunod kahit pressured ako. Kuya Mike, kapag humingi ba ako ng wisdom, ibig sabihin, bibigyan ako ni Lord ng exact answer agad. Hindi palagi. Minsan, nagbibigay ang Diyos ng clear direction. Minsan, nagbibigay siya ng peace. Minsan, ginagamit niya yung talata na binasa mo. Minsan, gumagamit siya ng godly counsel. Mga kapatiran, lalo na yung mga kasama mo sa mission group. Minsan, pinapakita niya ang next step, hindi ang buong future. Pero ang promise ng verse ay malinaw. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Grabe, no? Hindi ka niya pinapahiya kasi nanghihingi ka. Isipin mo ito. Kapag nasiraan ka ng sasakyan sa daan, tapos hindi mo alam ang gagawin, anong gagawin mo? Tatawag ka sa taong marunong. Tatawag ka sa tatay mo, kuya mo, kaibigan mo, mekaniko, or kung sino man ang may alam. Hindi ka mahihiyang sabihin, hindi ko alam ang gagawin ko eh. Ano ba dapat kong gawin? Bakit? Kasi kapag hindi mo alam ang gagawin, delikado ang magpanggap na marunong ka. Tama ba? Kasi baka masira mo lalo. Baka lumala yung problema. Baka mapahama ka pa. Kaibigan, ganun din sa buhay. Kapag nasiraan ka ng loob, kapag nasiraan ka ng plano, kapag nasiraan ka ng relationship, kapag nasiraan ka ng direksyon, huwag ka magpanggap na kaya mo lahat. Tumawag ka sa Ama mo sa langit. Lumapit ka sa Diyos. Sabihin mo, Lord, hindi ko alam, pero ikaw po ang nakakaalam. Bigyan niyo po ako ng wisdom. Ang tunay na wisdom nagsisimula kapag kaya mong sabihin, Lord, kulang po ako. Lord, hindi ko alam. Lord, kailangan kita. Pero kung puno ka ng pride, hindi mo gagawin yan. Hindi ka magkakaroon ng wisdom. At ang ganda ng character ng Diyos dito. Sabi, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Hindi siya katulad ng ibang tao na kapag humingi ka ng tulong, sasabihin, ayan, kasi hindi ka nakinig. Ikaw kasi, ilang beses ko na ba sinabi sa'yo, ang tigas-tigas ng ulo mo. Ngayon, ka lang lalapit sa akin kung kailan huli na.
Minsan ganyan tayo sa tao, nanunumbat. Kaya takot tayong humingi ng tulong. Pero ang Diyos, kapag lumapit ang anak niya para humingi ng wisdom, hindi niya pinapahiya, hindi niya minamaliit, hindi niya tinataboy. He gives generously, nagbibigay ng sagana. Kaya may warning din si James. Sabi niya, subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan. Kuya Mike, ibig ba sabihin, bawal na ako magkaroon ng mga katanungan o struggle? Hindi, kaibigan. Maraming faithful servants ng Diyos sa Bible ang umiyak, nagtanong, natakot din at nanghina. Kaya ang tinutukoy ni James ay hindi honest struggle. Ang tinutukoy niya ay yung divided heart. Yung humingi ka ng wisdom sa Diyos, Lord, give me wisdom, 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 pero pag binigay ni Lord ng direction sa'yo, ayaw mo naman sumunod. Kapag hindi yun ang gusto mo, divided heart. Yung sinasabi mo, Lord, guide me, guide me, guide me, pero decided ka na pala sa plano mo. Nangingi ka sa Diyos, pero decided ka na. Yung sinasabi mo, Lord, ano will mo? Pero ang gusto mo lang ay i-bless niya yung sarili mong plano at hindi pwede ang ibang kalooban ng Diyos na mangyari. Kaya sabi niya, ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na tinataboy ng hangin. Kahit saan, ganyan ng taong walang pagtitiwala sa Diyos, kaibigan. Kahit saan dinadala ng alon. Halimbawa, kapag may nagsabing, gawin mo ito, okay lang yan. Susunod ka, kahit hindi naman ito kalooban ng Diyos. Kapag may ibang tao na naman na nagsabing, hindi, mali yan, gawin mo ito. Dilipat ka naman sa kanya. Kahit alam mo, nagkukos ka na ng division. Kapag malakas ang emotion mo, susunod ka sa emotion mo. Kapag takot ang naramdaman mo, susunod ka sa takot mo. Kapag galit ang nararamdaman mo, susunod ka sa galit mo. Wala kang anchor. Wala kang pinaninindigan. Mga kapatid, sa pressure, kailangan natin ng anchor para hindi tayo matangay ng agos. At ang anchor natin na hindi feelings, hindi pera, hindi approval ng tao, hindi sariling galing. Ang anchor natin ay ang Diyos na wise, generous, loving, purposeful, and faithful. Si Haring Solomon, hindi siya nagkunwaring kaya niya lahat. Inamin niya yung kanyang limitation. Kinilala niya na kailangan niya ng anchor. Kailangan niya ang Diyos. Kaya humingi siya ng wisdom. At doon nagsimula ang kanyang wisdom. Kaya kailangan mo at ako ang humingi ng wisdom sa Diyos araw-araw. Bakit? Kasi maraming tao ngayon, maraming marriage nasisira hindi dahil walang pagmamahal nung nagsisimula pa lang sila, kundi dahil ayaw humingi ng wisdom sa Diyos. Maraming relasyon ng magulang sa anak lumalalim ang sugat kasi pride ang pinapairal, hindi wisdom. Maraming business decisions pumapalpak kasi panic ang nagdidesisyon, hindi na nagkukonsulta sa Diyos, hindi na nananalangin. Maraming conflict lumalala kasi ang unang lumalabas ay masasakit na salita, hindi na panalangin, hindi na paghingi ng wisdom. Maraming tao nagiging double-minded kasi gusto ang blessing ng Diyos pero ayaw ng pagpapasakop sa authority ng Diyos. Kaya kung nasa pressure ka ngayon, kaibigan, tanungin mo yung sarili mo, ang desisyon ko ba galing sa wisdom o galing sa fear? Ang salita ko ba galing sa wisdom o galing sa galit? Ang pagkilos ko ba galing sa faith o galing sa panic? Nakakalungkot. Minsan kapag pressure tayo, hindi tayo naghahanap ng wisdom. Alam mo, ginagawa natin, naghahanap tayo ng kakampi sa maling decision natin. Naghahanap tayo ng tao mag-a-agree sa sama ng loob natin. Naghahanap tayo na mag-validate ng galit natin. Naghahanap tayo ng magbibigay ng excuse sa kasalanan natin. Pero kung wisdom ang hinihingi mo, handa ka dapat marinig kahit ang correction ng Diyos. Hihingiin mo yan sa Diyos. Kasi ang wisdom ng Diyos, minsan sasabihin niya, anak, humingi ka ng tawad. Puntahan mo yung tao na yan. Minsan sasabihin niya, anak, maghintay ka muna. Minsan sasabihin niya, anak, bitawan mo yan. Hindi yan nakakalugod sa akin. Anak, ayusin mo yung ginagawa mong mali. Anak, huwag ka gumanti. Minsan sasabihin sa'yo ng wisdom, anak, magsalita ka ng truth, pero kailangan may pagmamahal. Minsan sasabihin, anak, hindi yan ang daan na para sa'yo. At kapag narinig natin yun, doon lalabas, alam mo, kung gusto ba talaga natin ng wisdom o gusto lang natin ng permission para gawin yung gusto natin. Gusto ba talaga natin na si Lord ang mag-guide o gusto lang natin si Lord ang mag-approve ng gusto natin? Maring tinatanong mo, paano ba tayo binibigyan ng Diyos ng wisdom? Kaibigan, hindi lang sa pamamagitan ng human intelligence. Yes, binibigyan tayo ng talino. Hindi lang sa talino. Hindi lang din sa experience. Hindi lang sa dami ng nabasang libro. No. God gives wisdom as He reveals Himself to us through the Holy Spirit.
and the Holy Spirit enlightens the Word of God in our hearts. May isang kwento tungkol sa isang Bible study sa church. Habang naghihintay silang magsimula, may isang lalaki na nakipag-usap sa leader. Sabi niya, naka-attend daw siya ng church breakfast kung saan may isang kilalang Bible scholar na nagsalita. Ang scholar na ito ay matagal nang nag-aaral ng Bible. Nagsulat ng commentaries at maraming taon nang nagtuturo ng salita ng Diyos. Pero habang nagsasalita ang scholar, sabi niya na kamakailan lang ay naintindihan niya na mas malalim ang isang verse na matagal na palang bumabagabag sa kanya. Nang marinig yun ng lalaki, na-discourage siya. Sabi niya sa Bible study leader niya, kung ang scholar na maraming taon nang nag-aaral ng Bible ay ngayon lang nakaintindi ng isang verse, paano pa kaya ako? Ordinary church member lang ako. Paano ko maiintindihan ng truth ng Diyos? Pero maganda yung sagot ng leader. Sabi niya, sa halip na ma-discourage ako sa sinabi ng scholar, na-encourage pa ako. Ipinakita lang nito na ang pagkaunawa sa truth ng Diyos ay hindi nakadepende sa taas ng edukasyon mo o talino mo o sa dami ng degree mo o kung gaano ka na katagal na Kristiyano o sa dami ng theological books na nabasa mo. No, kundi ang truth ng Diyos ay ipinapahayag sa atin ng Holy Spirit. Kaibigan, hindi ibig sabihin na hindi mahalaga yung pag-aaral, mahalaga yung faithful study of Scripture, mahalaga ang tamang understanding, mahalaga ang pagtuturo, pero wag nating isipin na ang wisdom ng Diyos ay para lang sa scholars, para lang yan sa pastor, leaders o matatalino. Ang wisdom ng Diyos ay para sa anak ng Diyos na humble, na lumalapit sa Kanya at inaamin na, Lord, wala po akong alam, pero bigyan niyo po ako ng wisdom. Sila, yung nakakaintindi. Kaya kapag ikaw ay nasa pressure at sinasabi mo, Lord, hindi ko alam ang gagawin, nasa tamang lugar ka, kaibigan. Kasi ang tunay na wisdom nagsisimula kapag sinasabi mo, Lord, hindi ko alam, pero ikaw ay nakakaalam. Turuan mo po ako, buksan mo yung mata ko sa salita mo, gabayan mo po ako sa pamamagitan ng Holy Spirit. Kaya huwag kang magdesisyon mula sa panic, huwag kang magdesisyon mula sa galit, huwag kang magdesisyon mula sa takot, huwag kang magdesisyon mula sa pride. Humingi ka ng wisdom sa Diyos. Bago ka sumagot sa conflict, buksan mo yung Bible mo, basahin mo siya araw-araw. Ask God for wisdom. Bago ka magdesisyon sa pera, ask God for wisdom. Bago ka pumasok sa relationship, ask God for wisdom. Bago ka mag-resign sa trabaho, ask God for wisdom. Mag-invest, ask God for wisdom. Bago ka magbitaw ng salita, gumawa ng shortcut, o bumalik sa dating kasalanan, ask God for wisdom. At kapag humihingi ka, buksan mo ang Bible mo at basahin, makinig ka sa Holy Spirit, magpasakop ka sa truth, humingi ka rin ng godly counsel, at kapag malinaw na ang salita ng Diyos, sumunod ka. Dahil ang goal ng wisdom ay hindi lang malaman natin yung tamang sagot. Ang goal ng wisdom ay matutunan nating mamuhay sa paraang nagpapakita na nagtitiwala tayo sa Diyos. Kaibigan, ask God for wisdom in the process.